Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang action drama comedy film na tinatawag na Big Brother. Mga spoiler sa unahan, manood at mag-ingat. Bumalik si Henry sa Hong Kong matapos magsilbi sa militar ng Estados Unidos ng maraming taon. Naghahangad na magsimula ng karera bilang isang guro, pumasok siya sa kanyang dating paaralan, Tak Che Secondary. Sinabi ng punong guro na wala siyang karanasan sa pagtuturo, ngunit pagkatapos na maipakita ang isang sulat ng rekomendasyon mula sa isang mas mataas na opisyal, binigyan siya ng trabaho. Bago umalis si Henry, ipinaalam sa kanya ng punong guro na ang klase na itinalaga sa kanya upang turuan ay isa sa pinakamasama sa paaralan. Sa umaga ng kanyang unang araw sa paaralan, pumasok si Henry sa klase upang makita na ito ay nasa ganap na kaguluhan. Ang ilang mga estudyante ay natutulog, ang iba ay kumakanta, ang iba ay naglalaro ng mga video game, habang ang isang mahusay na bilang sa kanila ay nagluluto ng ramen sa isang portable stove. Kahit pumasok na ang guro ay tuluyan na silang hindi pinansin at ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Sinubukan ni Henry na kunin ang kanilang atensyon, ngunit nagkunwari silang hindi siya naririnig. Siya ay sumuko sa pagsisikap na ilihis ang kanilang atensyon at umikot sa silid-aralan upang magkomento sa mga bagay na ginagawa na nila. Ang mga mag-aaral na nagluluto ay hinihiling na kumain ng mas kaunting ramen dahil naglalaman ito ng labis na sodium. Nilapitan ni Henry ang isang lalaking nagngangalang Zufa na tumutugtog ng ukulele at tinulungan siya nito. Katulad nito, binabalaan niya ang isang batang gamer laban sa radiation na maaaring matanggap niya mula sa pagtitig sa GIS, kung iyon ay totoo, pagkatapos ay huli na para sa ating lahat. Nang sa wakas ay nagsimulang makinig sa kanya ang mga estudyante, ipinakilala niya ang kanyang sarili at isinulat ang kanyang pangalan at numero ng telepono sa pisara. Nagtawanan ng mga estudyante dahil ang pangit ng sulat kamay niya. Pagkatapos, may tumawag sa kanya mula sa mga estudyante at hiniling na umalis sa klase, ngunit tinawanan ito ni Henry. Muli siyang hindi pinansin ng mga bata at nagpatuloy sa mga aktibidad na kanilang ginagawa bago siya dumating. Sa pagkakaroon ng sapat, gumamit si Henry ng rubber band at piraso ng chalk para matrigger ang fire sprinkler sa silid. Mabilis na kumalat ang mga estudyante para hindi mabasa. Sa wakas ay nakuha niya ang kanilang buong atensyon at opisyal na tinatanggap sila sa kanyang klase. Pagkatapos ng klase, isang grupo ng 5 pinakamababang ranggo ng mga mag-aaral ang nagtitipon sa silid ng supply ng sports upang manigarilyo. Ang pinuno ng grupo, si Jack, ay may crush sa isang A-grade na estudyante mula sa ibang klase. Nakita ng iba na nakatitig siya sa picture niya at pinagtatawanan siya. May rivalry ang grupo sa mga mayayaman at spoiled na bata sa basketball team ng school. Pumasok sila sa supply room at kinukutya si Jack gaya ng dati dahil mahirap siya. Mamaya, ang basketball team ay nagsasanay habang pinapanood sila ni Jack at ng grupo mula sa malapit. Inihulog ni Jack ang isang bote sa court na naging sanhi ng pagkahulog ng pinuno ng pangkat. Ang grupo ay tumatawa, ngunit binigyan ng detensyon ng English teacher ng paaralan, si Miss Liang. Para maiwasan ang pagkakakulong, pinaglalaruan siya ng mga ito at tumatakas kapag abala siya sa paglilinis ng kanyang mesa. Sa ibang lugar, ang punong guro ng paaralan ay nababagabag dahil ang lupon ng edukasyon ay nagbabalak na ibawas ang 20% ng kanilang taunang pondo. Dumating ang mga tao mula sa board upang maglibot sa paaralan upang suriin kung saan ginagamit ang mga pondo. Kasabay nito, pumasok si Henry sa silid-aralan kung saan nag-set up ang mga estudyante ng isang balde ng tubig para lokohin siya. Ngunit ang kanyang mga reflexes ay gumagana ng mas mabilis kaysa sa bumabagsak na balde at nagagawa niyang itulak ito palayo. Naiwang gulat na gulat ang mga estudyanteng kanina pa naghihintay sa kanya. Hiniling ni Henry ang pakete ng sigarilyo ni Jack, alam niyang naninigarilyo siya. Ibinigay lang ni Jack sa kanya ang pakete, curious kung ano ang gagawin niya. Pagkatapos, hiniling ni Henry kay Zufa na pangalanan ang 3 sangkap na nasa isang sigarilyo. Kapag nasagot niya ng tama ang tanong, pinapayagan siyang laktawan ang klase para sa araw na iyon. Ang bawat isa ay nagsimulang kumatok sa kanilang mga mesa, na hinihiling na dapat din silang lumaktaw sa klase.
Nang huminto sila, iniabot niya sa kanilang lahat ang isang sigarilyo at hinihiling sa kanila na suriin ito. Alam ni Henry na kung babanggitin lang niya ang epekto nito sa kanilang kalusugan, hindi nila ito seseryosohin. Kaya, sa halip, tinanong niya sila tungkol sa mga kinalabasan ng paghithit ng sigarilyo at ipinapaliwanag kung paano nabubuo ang tar sa kanilang mga baga. Sa unang pagkakataon, binibigyang pansin nila ang guro at talagang interesadong matuto. Matapos tumunog ang bell, hiniling niya sa kanila na ibalik ang mga sigarilyo at ang mga estudyante ay nag-aatubili na sumang-ayon. Noong araw na iyon, sa cafeteria, pinadapa ng kapitan ng basketball team ang isa sa mga kaibigan ni Jack, si Bruce, sa kanyang paa. Nagdudulot ito ng pagtatalo sa pagitan ng mga grupo, na sa lalong madaling panahon ay nagiging away. Naghahagis sila ng pagkain at mga mesa sa isa't isa, sinisira ang lugar. Nang maglaon, ipinaalam kay Henry na 5 estudyante mula sa kanyang klase ang pansamantalang nasuspinde dahil sa pagsisimula ng laban. Natagpuan ni Henry si Jack na nakikipaglaban sa kanyang kalaban sa pasilyo at pinahinto sila. Nang humiling si Jack na huminahon, inakusahan ni Jack ang paaralan na hindi patas dahil ang mga mayayamang bata ay walang parusa. Sa araw na iyon, pagkatapos ng klase, sinusuri ni Henry ang mga file ng lahat ng 5 estudyante upang malaman ang higit patungkol sa kanila. Ang unang lalaki ay pinangalan ng Zufa, ang anak ng isang Pakistani immigrant na palaging nadidiskrimina dahil sa kanyang lahi. Madalas siyang akusahan ng pagnanakaw ng mga pulis sa kanyang lugar. Ang tanging hiling ni Zufa sa kanyang buhay ay maging isang musikero. Ang pangalawang estudyante ay isang babae na nagngangalang Dinan. Siya ay isang pagkabigo sa kanyang ama mula nang siya ay ipinanganak dahil nais ng huli ay anak na lalaki. Sa buong buhay niya, sinisikap ni Dinan na makuha ang respeto ng kanyang ama. Ginupit pa niya ang kanyang buhok sa mas maikli at naglaro ng mga kotse upang magpanggap na isang lalaki. Ngunit ang kanyang ama ay walang pakialam sa kanya, habang tinatrato niya ang kanyang nakababatang kapatid na parang isang prinsipe. Tapos ang magkapatid na Bruce at Chris. Ang kanilang ina ay tumakas kasama ang isang lalaki noong sila ay mga bata pa lamang na naging isang alkoholik ang kanilang ama. Ang magkapatid ay umaasa lamang sa isa't isa habang lumalaki. Si Bruce ay nahumaling sa mga video game upang makatakas sa realidad, habang si Chris ay nagtrabaho ng husto sa isang grocery store upang kumita ng pera para sa pamilya. Sa wakas, walang mahanap na impormasyon si Henry tungkol sa background ng pamilya ni Jack. Sa sumunod na eksena, nakita natin si Jack na nagtatrabaho sa isang restaurant bilang isang waiter. Isang mas mahusay na MME, si Jianying, ang dumating sa restaurant kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo. Kapag hindi nakatingin si Jianying, ninakaw ni Jack ang kanyang magarbong lighter, ngunit nahuli. Binugbog siya ng mga tauhan ni Jianying habang tinitingnan niya ang ID ni Jack. Matapos malaman na siya ay isang mag-aaral, nagbigay siya ng pera at nag-aalok sa kanya ng trabaho bilang kanilang tagapaghatid ng pagkain. Sa ibang lugar, binisita ni Henry ang tahanan ni Zufa at nakita siyang tumatakas sa kanyang ama at sa kanyang mga kasama matapos magnakaw ng tiket. Tinutulungan niya siya noong una, ngunit nang malaman niya kung bakit siya hinahabol, kinampihan niya ang ama. Pagkatapos ay dumating sila ni Zufa upang tumambay sa isang tulay. Para ma-motivate si Zufa na gawin ang anumang gusto niya, kumakanta si Henry kasama ang isang banda na nagpe-perform sa mga lansangan. Makalipas ang ilang segundo, sinamahan siya ni Zufa at kumanta sa harap ng mga tao sa unang pagkakataon mula nang mabuli siya sa paaralan ilang taon na ang nakararaan. Samantala, ang ama ni Bruce at Chris ay late na umuwi, tulad ng dati, at inutusan silang dalhan siya ng alak mula sa tindahan. Nang tumanggi ang mga kapatid, sinisigawan niya silang lumabas ng kanyang bahay. Kinabukasan, nakipagpulong si Henry sa kanilang ama at kinumbinsi siyang pumunta sa rehab para sa kapakanan ng kanyang anak. Pansamantala, dinalhan siya ng ama ni Dinan ng isang bag ng mga produktong pampaganda at hiniling sa kanya na kumilos bilang isang babae ng isang beses. Galit na galit si Dinan sa kanya dahil palagi niyang pinaparamdam sa kanya na hindi siya sapat. Nilagyan niya ng make-up ang kanyang nakababatang kapatid at lumabas ng bahay dala ang susi ng kotse.
Papaalis na sana siya sakay ng kotse ng kanyang ama, ngunit napahinto siya ni Henry sa tamang pagkakataon. Sinabi niya sa kanya na ang pagmamaneho ng walang lisensya ay iligal at nagmumungkahi ng alternatibo. Kasunod nito, pumunta sila sa isang karerahan ng go-kart. Inaanyayahan din ni Henry ang kanyang ama at pinaghahabulan sila. Ang mag-ama ay hindi nagpapakita ng awa sa isa't isa sa panahon ng karera at kalaunan ay napunta sa labas ng track. Biglang nahagip ng sasakyan ang go-kart ni Dinan pero nakailag siya. Walang kamalay-malay, ang kanyang ama ay umiiyak, nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Napagtanto ni Dinan na sa totoo lang mahal niya siya at niyakap siya nito. Kinabukasan sa paaralan, sina Bruce at Chris, kasama ang isang grupo, ay ipinadala sa isang rehabilitation center upang kapanayamin ang isang nagpapagaling na alkoholik. Nagulat sila nang makitang ang dapat nilang kapanayamin ay ang kanilang ama. Tinanong siya ng mga estudyante kung paano siya nagsimulang uminom. Ang sagot ng lalaki ay mahal na mahal niya ang kanyang asawa, ngunit iniwan siya nito sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Kaya naman, nagsimula siyang uminom at nakalimutan na mayroon siyang 2 anak na alagaan. Hindi ibinunyag ng lalaki na sina Bruce at Chris ay kanyang mga anak, ngunit humingi ng paumanhin sa kanila. Sa pagtatapos nito, naiwang umiiyak ang magkapatid. Sa ibang lugar, nagsimula ng magtrabaho si Jack para sa mas mahusay na imima, si Jen Ying. Nag-aalok siya kay Jack ng maraming pera upang ipagdamot ang inumin ng isang manlalaban sa susunod na laro. Si Jack ay nag-aatubili, ngunit napipilitang mag-alok. Sa araw ng laban, si Jen Ying ay nag-sponsor ng isang manlalaban, ngunit itinaya ang pera sa kanyang pagkatalo. Naglagay ng droga si Jack sa inumin ng manlalaban, ngunit nahuli habang ginagawa ito. Bago niya masisi si Jen Ying, binugbog siya at ikinulong sa loob ng locker. Ilang sandali pa, dumating si Henry doon at tinanong ang mga mandirigma kung nakita na nila ang kanyang estudyante. Hiniling ng mga lalaki sa kanya na bumalik sa bahay, ngunit si Jack, mula sa loob ng locker, ay sumigaw ng tulong. Matapos malaman na siya ay nakulong, inatak sila ni Henry at madali silang nadaig. Nang pumasok ang mga mandirigma, medyo tumindi ito, ngunit mahusay na naiiwas ni Henry ang kanilang mga pag-atake. Sa pagtatapos nito, pinatumba niya ang kanilang pinakamahusay na manlalaban na dapat makipagkumpetensya sa loob ng ilang minuto. Sa sumunod na eksena, nasa ospital sila kung saan ginagamot si Henry para sa kanyang mga sugat. Sinubukan ni Jack na ibunyag ang katotohanan tungkol kay Jianying ngunit pinatahimik siya. Ang balita ay umabot sa telebisyon at si Henry ay nagsimulang makilala bilang ang taong bumugbog sa isang profesional na manlalaban upang iligtas ang kanyang estudyante. Ang kanyang katanyagan sa paaralan ay lumalaki at ang mga estudyante ay nagsimulang igalang siya. Bumangon pa sila para i-welcome siya sa klase taliwas sa kung paano sila kanina. Ang isang flashback ay nagpapakita sa amin na si Henry ay dating isang prankster noong siya ay nasa paaralan. Binato pa niya ng water balloon ang isang estudyanteng tumutugtog ng piano para sa mga magulang sa isang event ng maglaon, inaway niya ang parehong estudyante at nabali ang kanyang kamay. Nasuspindi siya para sa laban, pagkatapos ay kailangan niyang lumipad sa Estados Unidos. Simula sa araw na iyon, binibigyang pansin ng mga mag-aaral ang pagtuturo ni Henry sa klase at nag-aaral ng mabuti para sa paparating na pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Mahusay ang ginagawa ng lahat, maliban kay Bruce na nalulong sa mga pills. Lumalabas na habang si Charlie ay bumaling sa mga video game upang maiwasan ang problema ng kanyang pamilya, nagsimulang magdroga si Bruce. Dahil hindi siya nakatutok, bagsak siya sa mock entrance test. Nangako si Henry na tutulungan siya, ngunit lalong nanlumo si Bruce sa paglipas ng panahon. Maya-maya, tumalon siya mula sa balkonahe ng kanyang bahay. Isinugod siya sa ospital at nakoma. Binabaluktot ng media ang balita at sinisisi ito sa paaralan at kay Henry sa ginawa ni Bruce. Ang mga opisyal mula sa lupon ng edukasyon ay kinapanayam si Henry at nagpasya na bawiin ang kanyang lisensya sa pagtuturo. Nag-impake siya ng kanyang mga gamit at umalis ng paaralan, hinahabol siya ng mga estudyante, at hinihiling na manatili siya.
Nasasaktan sila sa kanyang kawalan, ngunit alam nila na dapat nilang pagtibayin ang kanilang paparating na pagsubok para ipagmalaki siya. Mula sa araw na iyon, 2 beses silang nag-aaral ng mabuti para patunayan sa board na magaling na guro si Henry. Sa araw ng pagsusulit, si Jack, kasama ang lahat ng kanyang mga kaklase, ay nakatanggap ng text mula kay Henry na humihiling sa kanila na magkita sa paaralan 1 oras bago ang pagsusulit. Nang magtipon ang mga mag-aaral, nalaman nila na ang daya ni Janyang para panatilihin silang nakakulong sa paaralan upang hindi sila makarating sa examination hall sa oras. Ginagawa niya ito para maturuan ng leksyon si Henry. Ilang sandali pa, dumating si Henry sa paaralan at nalaman ang tungkol sa plano ni Janyang. Hinahayaan niya ang mga estudyante na palayain at labanan ang lahat ng mga tao ni Janyang upang pigilan silang saktan ang mga bata. Tumakas sila at mabilis na pumunta sa bulwagan ng eksaminasyon habang nilalabanan ni Henry si Janyang. Habang naglalaban sila, ipinahayag ni Janyang na siya ang taong binato ni Henry ng mga water balloon noong siya ay maliit pa. Mula nang mabali ni Henry ang braso niya, hindi na siya nakasali sa isang malaking kompetisyon sa musika. Mula nang mangyari ang insidente, hindi pa siya gumagalaw ng piano at sinisisi si Henry sa pagsira sa kanyang pangarap. Sinubukan ni Henry na mga tuwiran sa kanya, ngunit inatake muli. Nagpupumilit silang humawak ng kutsilyo. Sa wakas, hinabol ni Henry na patayin siya, ngunit hindi ito ginawa. Humihingi siya ng tawad sa kanyang ginawa noong siya ay maliit at lumayo. Dumarating ang mga mag-aaral sa bulwagan ng pagsusulit sa tamang oras at kumpletuhin ang pagsusulit. Makalipas ang ilang linggo, lahat sila ay pumasa with flying colors. Si Janyang ay nagsimulang tumugtog muli ng piano, ngunit marami pang dapat gawin bago siya maging kasing galing ng dati. Mabilis na gumaling si Bruce at nangakong dadalo sa pagsusulit sa pasukan sa susunod na taon. Natutuwa din ang principal dahil nagpasya ang board na bigyan sila ng 20% bonus fund dahil napakahusay ng kanilang mga estudyante sa entrance test. Bumalik si Henry sa pagtuturo at ginawa ang panlilinlang ng fire sprinkler sa isa pang batch ng mga estudyante. Marami pong salamat sa panunood. Mag-subscribe para sa higit pang mga videos na tulad nito, i-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel.